Philippine Senate, the most corrupt in its history. 13 riyan ay mga alalay ni Sara Duterte, 11 riyan may mga kasong kriminal at mga nahusgahan na, convicted na mga kriminal na pinawalang bisa lamang ang kanilang conviction dahilan sa padrino system. Jervil Luistro, Congresswoman, mamumuno ito sa prosecution ng kaso ng impeachment labang kay Sara Duterte. Pakinggan natin ang kanyang pahayag tungkol dito sa bagay na ito. We hope to win in both the impeachment court and the court of public opinion. Congresswoman, how confident are you that you can get 16 votes to Magandang convict tanong. the Vice President given the composition of the Senate? I am not actually thinking about the 16 votes. We are focused on presenting all our evidence. Good answer. That is our duty. Good answer. To decide on the impeachment case is the duty of the senator judges, no? However, in addition to the impeachment court, let us remember that there is the sovereign Filipino people who will There be you are. watching keenly the entire impeachment trial. In other words, if the evidence is strong and the decision is not aligned to the strength of the evidence, they will ultimately be answerable as well to Beautiful. the Filipino people. That's So right. for me, I am not focusing too much on the number of votes that we will be able to get. Of course, part of that is our consideration of their current political affiliation. But it is more important for us to focus on how we present the evidence in a way that we will be understood by the ordinary Filipino people. After all, this is a power that belongs to the Filipino people. This is the power of the Filipino people which we must champion. And at the end of the day, this is for the best interest of the Filipino people. So you hope to win the court of public opinion? We hope to win in both the impeachment court and the court of public opinion. Thank you. Yan ang tinig ni Congresswoman Jinky Jervil Luistro. Impeachment hearing sa Senado, composed of 13 pro-Duterte evil senators. Second hour ng ating palatuntunan, pag-uusapan natin the saddest state of the Philippine Senate today, considered to be the most corrupt in its history. And more so, the baddest of bad all things. 11 of 13 senators in the majority are either charged or convicted in our Philippine courts of law. Pag-uusapan natin ang bagay na yan sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday tuwing Sabado. Fun Saturday Live! Saturday Live! Ikalawang oras natin para sa mga puso nating mga Pilipino. Puso ko sa bayan ko! Ikalawang oras, ang tinig ng mga Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ikalawang oras ang ating ugnayan sa bawat Filipino. Ugnayan, pakinggan! Ikalawang oras natin paglilingkod, public service. Public service! Second hour ng ating every Saturday program live. Fun Saturday Live! Saturday Live! At ito po ang inyong views in the news. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Agapay po ang inyong abang lingkod, 62 years in the service. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ngayong araw na ito ay prangkahan po tayong mag-uusap mga kababayan.
Prangkahan, puso sa puso, ulo sa ulo, dibdib sa dibdib. Pag-usapan natin ang katotohanan na masakit mang pakinggan, masakit mang bigkasin, subalit ito ang masaklap na katotohanan. Ang malungkot na karirimarim na estado ng Senado sa bansa ngayon. Ayon sa mga nagmamasid, international, remember this, international. Basahin ninyo ang mga editorials, mga commentaries, comments sa mga international newspapers. The sad state of Philippine Senate today, the most corrupt in its history. Pinakang korupto sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas, na kung saan 11 sa 13 na bumubuo ng mayoriya sa Senado, either hinusgahan na ng korte, convicted, o may nakabimbing na kaso sa korte, charged in court. Sabi nga ng ilang mga komentaryo na nakuha natin sa mga international newspapers. Sabi nila itong korupsyon sa bansa sa Pilipinas, and now the exposed corruption in the Senate. Sabi nila this is the root cause of poverty. Ang isang pinakang matinding kadahilanan ng kahirapan sa bansa and the failure of economic growth in the Philippines. Pagkabigo na umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas dahilan sa korupsyon. Now, hindi lamang buhat sa mababang ranggo ng mga Pilipino ang korupsyon, kundi mismo sa bumabalangkas ng batas. The kapita-pitaga na Senado ang ngayon ay nakukulapulan ng mabahong umaalingasaw na impresyon ng taong bayan. Bakit? Ayon dito sa mga pananaliksik, sabi nila, it is dominated now. Dominado ngayong mga sandaling ito ng mga mediocre, walang utak, bobo, ignorante, corrupt, and un-Filipino dynastic politicians. Matakay mo yan. Mga kataga, hindi akin yan. Hindi kaya ng English ko yan eh. Pero nauunawaan ko ang ibig sabihin ng mga yan. International financial organizations nagmamanman sa kilos ng Pilipinas, politika sa bansa, hoping that one day they can invest in the country with their hard-earned money and help the economic development of the Filipinos. Wala. Dominated mostly by mediocre, corrupt, and un-Filipino dynastic politicians. Totoo naman lahat ng yan eh. Dynastic politicians. Diyan nagsisimula ang lahat ng korupsyon. Diyan nagsisimula ang protectionism. Sabi ng mga matitindi dito, mga adjective na nakukuha natin dito. Galing pinupulot natin ito sa mga kolumnista ng mga international newspapers. Sabi ng isa, no genuine regard for national interest and security of the country and the Filipino people. Walang busilak na pagnanasa para magkaroon sa intereses ng kinabukasan ng mga Pilipino at seguridad ng Pilipinas. At ito, pakinggan ninyo. Ito matindi. Sabi ng isang kolumnista, the few good guys, ang ilang mga natitira pang mabubuti sana, we're talking of the Senate, the few good guys are marginalized by a coalition. Yung mga natitirang ilan na mga mabubuting mga senador ay sinasantabi, tinataboy, tinatadyakan sa sulok ng koalisyon ng mga aktor
at mga soapbox offery stars. Nataka mo, vivid description of the real thing na nangyayari sa Senado. The few good guys are marginalized by a coalition of actors and soapbox stars. Alala nyo, ang tawag natin sa mga drama nung araw ng mga iyakan, soapbox. Diba? Soapbox drama. Ito, ang description sa kanila, international commentaries ang mga itong pinagkukunan natin. The few good guys are marginalized by a coalition of actors and soapbox stars. Tama o mali? Di ba nakakaya? Nakaririmarim, nakakahiya. The Philippine Senate. Natatandaan ko nung ako'y lumalaki. Gusto kong maging senador din nung araw nung ako'y bata pa, 10 taon, 9 na taon, 8 taong gulang. Si Nono. Nono, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko pa maging senador. 8 taon. Bakit? Kasi po, magagaling ang mga senador eh. Magaling silang magtalumpati. O anong mga senador? Sina Rojas po, si Manglapos po, ang gustong-gusto ko. Magaling siya magsalita. Raul Manglapos. Cesar Climaco. Claro Recto. Sino pa ba mga senador natin ng araw? Ang dami nila. Kapita-pitagan ang mga pangalan na yan. Ngayon kasuka-suka ang mga pangalan na yan. The sad circus that is our Senate today is a perfect example and reflection of the root cause of Philippine failure to eradicate structural poverty or build robust industrial base. Hindi aking katagayan. Malalim na English eh. Galing yan sa International Bank. Galing yan sa mga nagmamasid, nagbabantay. Pwede ba natin pautangin ito si Marcos? Kailangan niya ang investment para sa Solar City, sa Tarlac, in conjunction with private investors. Sabi, the sad circus that is our Senate today is a perfect example and reflection of the root cause of Philippine failing to eradicate structural poverty or build a robust industrial base. Wala ka maasahan dito. Ang mga nasa utak ng mga senador na ito, impeachment ni Sara Duterte, proteksyonan na hindi siya ma-convict, hindi maparusahan, hindi mapatunayan ang kanyang karumal-dumal na mga ginawa sa pera ni Juan de la Cruz. Sabi nga nitong isang komentaryo, the Senate today is a misplaced and displaced elite body. Ang Senado ngayon, wala sa pwesto. Misplaced, wala sa pwesto. Displaced, dapat wala na. Disregarded. Elite body pa man din ang mga ito. Dominated. Eto, pakinggan ninyo ha. Masakit sa tengang pakinggan. Sana magising itong mga tarantado na ito dyan sa majority. Sabi dito dominated. The Philippine Senate today is dominated by mostly mediocre, non-patriotic, uneducated, corrupt, self-seeking dynastic politicians. Ang takay mo mga adjective na ginamit na yan, nakakasuka. Nakakasakit ng ulo. Bakit? Totoo naman eh. Totoo naman eh. Walang kajuda-juda. Kayo mismo ang mga ebidensya riyan. Kayo mismo ang magpapatunay riyan. Powerful, interconnected family clans. Mga may kapangyarihan na may mga galamay ang mga nasa pwesto ngayon. Sad to say, i-focus natin muna sa Senado ang pag-uusapan natin.
Sabagat pag dynasty ang pinag-uusapan, ito'y talamak sa buong bansa. Pinakasakit ng Pilipinas, politika sa Pilipinas ngayon, ang dynastiya. Bakit? Ang Senado, as an example, is a vivid picture of political dynasties, and then nandyan ang protectionism, and then dahilan sa protectionism, nandyan ang hotbed, ang sentro, ang kumukulong putik ng korupsyon. Powerful, interconnected families. Yan lamang sa Senado. Mantakay mo, 8 tao riyan ang may kontrol ng Senado na kailangang sipsipin ang kanilang oo ni Alan Peter Cayetano upang patuloy na mamayagbag bilang Senate President. 8 larang. Bakit? 4 na pamilya lang ito. Dala-dalawa ang mga senador na naandyan sa Senado ngayon. 4 na pamilya. 8 tao. Powerful, interconnected family clans. Sila ang may mga control. Masaklap nito sabagat inabot na ang ating upper chamber. Monopolizing power. Magtakan mo kung ang mga ito ay nasa kamay ni Alan Peter Cayetano. 13 sila. Ano man ang mapagkasunduan ng mga ito sa dikta ng kung sino mang power that be, wala na ang kinabukasan ng Pilipinas. In fact, na-experiensya natin ngayon yan. Walang kapangyarihan ni Juan de la Cruz dyan. Wala. Zero. Nada. Political dynasties. Yun ang nagpapatakbo riyan. Headed by Alan Peter Cayetano. Dynastiya. Kapag mayroon kang dynastiya, hindi ka mabubuo riyan kung wala kang grassroots na mga kumpanyeros, mga supporters, mga bulag, pipi at mga benge. Naandyan sila lahat. Political dynasty. Sabagat sila'y nabubusbusan mo ng iyong pera na ninakaw mo sa kanila. Yun ang clout na ngayon ay kumukulapol dyan sa Senado. Because of political dynasties, tingnan naman ninyo ang persentahe sa ating mga national offices. Magtakan mo si sino ito? Si Bato de la Rosa lamang ang nagtatago na senador. Si Bato de la Rosa na lamang. Because of his political dynasty clout, nakadikit siya sa mga Duterte. Sa opisina niya lamang dyan sa tanggapan ng Senado, ilan ang kanyang mga kamag-anak na nandyan? 100 sila. Sa isang maliit na opisina ng Senate office ni Bato de la Rosa. 100 sila riyan sa iisang pamilya. Naandyan yung kanyang kapatid, naandyan yung kanyang bayaw, naandyan yung kanyang pamangkin, sa kanyang office staff pa lamang niyaan. Why? Sabagat may kapit siya sa political dynasty ng mga Duterte. So dahilan sa clout sa political dynasty, naandyan ngayon ang protectionism. Paano makukuha ang protectionism dahilan sa clout sa political dynasty? Well, walang kakalabit sa iyo riyan eh. Sabagat ang nakapaligid sa iyo, lahat mo ay mga utusan eh. Lahat ay nababayaran ng pera na akala nila galing sa iyong bulsa, ninakaw pala kay Juan de la Cruz. Protectionism. May narinig na ba kayong umaangal dito sa 100 na office staff ni Bato de la Rosa sa kanyang Office of the Senate, Office of the Senator? Wala kayong narinig na reklamo.
Sabagat proteksyonado ang lahat ng mga yan. Ang sino mang umangal riyan, baka magurgur kayo sa mga katagaan ni Sara Duterte. Wala. 100 kapatid, mga tiyuhin, tiyahin, mga pamangkin ni Bato de la Rosa sa kanyang tanggapan. 100 sila. Protectionism. Palawakin pa natin ang ating usapan. Yan sa opisina lamang. Dahilan sa political dynasty sa labas ng kanyang tanggapan, kontrolado niya rin. Kaya tingnan ninyo ang political dynasty sa Masbate, for example. Dahilan sa protectionism niya, siya ang may kontrol ng buong isla ng Masbate. Siya ang may-ari ng gasoline station. Siya ang may-ari ng number 1 na mga commercial establishment sa Masbate. Siya ang may-ari ng daungan ng barko ng Masbate. May shipping company pa at oil company. Protectionism. Sino nga angal? Ako ang gobernador ng Masbate. Ang aking kapatid ay congressman ng Masbate. Yan ay halimbawa lamang natin, but that is true in all parts of the country. Saan man kayo pumunta, from Apare hanggang sa Cagayan, hanggang sa Sulu, 80% ng ating mga national governments controlled ng mga political dynasties. Sa ibaba nito, protectionism. At sa ibaba ng protectionism, sapagat walang makaaangal, naandyan ang hotbed ng korupsyon. Umaalimbukay na mga illegal na mga gawain. Public office, ginagamit ng mga illegitimate private operations for private gains. Wala kang marinig na angal sabagat yung mga nakakakita ng illegal na aktibidad ng isang political dynasty, protektado ng pera ng political dynasty, pera na galing kay Juan de la Cruz. Walang aangal. Kaya dahilan sa walang aangal, magagawa mo ang korupsyon sa kahit anong gusto mong gawin. Take a look at the Philippine Senate. Take a look at the Philippine Senate, the sad state of our Philippine Senate. Today, the most corrupt in its history. May mga umaangal, 9 na tao, walang epekto. Sabagat kung titingnan ninyo ngayon, ang mga shorts diyan sa YouTube, mga shorts, may iksing mga video sa YouTube. Pinagtsatsagaan ko ito para hindi ako magkamali ng description sa inyo today. Tuwing gabi bago ako matulog, iniisa-isa ko yung mga shorts. May kapiraso akong papel, nilalagyan ko ng note. Shorts, YouTube. Reels, Facebook. Yung mga maiksi. Panoorin ninyo mga kapitbahay. Dahilan sa political dynasty, merong protectionism. Dahilan sa protectionism, merong corruption. Naririnig ba ninyo itong protectionism at saka corruption? Wala! Ano ang mga napapanood ninyo sa mga shorts sa YouTube at mga reels sa Facebook? Nilagay ko yung note every night for the last 2 weeks na pinanonood ko ang lahat ng mga ito. 9 out of 10 siyam sa bawat 10 na mga shorts diyan sa YouTube na may political theme, may temang politikal. Siyam sa bawat 10 riyan, propaganda ng kampo ni Sara Duterte. Malaki ang budgeting. Saan galing? Tumingin ka sa labas ng bakod na andyan lang ang West Philippine Sea. Naandyan si Xi Jinping.
Tumingin ka sa may bagawi ng Luzon na andiyan ng embahada ni Xi Jinping. Proven by the arrest and discovery many months ago ng isang advertising agency na namamahagi ng pera sa mga vloggers na ito. Mga reel makers, mga shorts makers. Binabayaran ng mga yan 50,000 sa isang buwan. Ayaw mo ba? Pag ikaw may pangalan na vlogger, 100,000, ayaw mo ba buwan-buwan? Pag may pangalan ka, kagaya noong mga nangyari noong eleksyon ng 2016, 1 million, ayaw mo ba? At nung manalo ang kinakampihan mo, may pwesto ka bilang undersecretary ng government agency, ayaw mo ba? Talamak ngayon, 9 out of 10 na mga makers of shorts sa Facebook and sa YouTube and Reels sa Facebook, political theme, pro Duterte. Of course, directly and indirectly, pero titingnan mo ang kabuuan ng kanilang mga shorts, Duterte ang nandiyan. Kaya may lumabas na survey. Pinaniniwalaan ba ninyo yung survey? Bahagi yan ng kampanya to build up the image for the 2028 elections. And that is precisely ang motibo rin ng Senado. The sad state of the Philippine Senate today, the most corrupt in its history because of clout of political dynastism, resulting in protectionism that is resulting in hotbed of corruption. Ito pong tatlong ito ang vicious, makamandag na cycle na ngayon ay nandiyan kumukulapol sa Pilipinas. Cycle of political dynastism resulting in protectionism and finally the hotbed of corruption. Ang tatlong ito ang makamandag na lumalason sa Pilipinas. Kaya anumang gawin ng administrasyon ngayon, whoever the administrator is, talagang tumutulay siya sa isang sinulid na konting uga, baka siya'y malaglag. Dahilan sa bilyong pera na ibinubusbus ngayon para sa mga fake propaganda, fake news sa bansa. Marami tayong mga nag-aadika na buwagin ng dynasty. Paano mo mabubuwag yan? 80-82% ng mga national officials natin belong to the dynasty. Mga congressmen natin, tingnan ninyo ang komposisyon ng Kongreso ngayon, 85% dynasty. Sa Senado lamang, lahat sila ay mga nabibilang sa dynasty except for about 3 or 4 families na wala sa dynasty. 11 of 13 majority senators today corrupt, criminals. Even a day in power ng mga ito nangangahulugang disaster sa ating pamahalaan. Lalo tigit disaster sa ating mga mamamayang Pilipino. Tingnan na natin ng ilang halimbawa lamang. I know you know this. Alam ninyo kung sino-sino, ano-ano ang mga ito. Pero just to reinforce our argument. Sabi ng Rappler, hindi lamang Rappler, maging ang Inquirer. Sabi nila, 11 sa 13 majority senators ngayon ay pwede nating i-label, pwedeng sabihin mga corrupt and criminals.
Nasabi nga nitong isang pahayag sa periodiko, even a day in power of these 11 senators mean a disaster to the country and to the Filipino people. In fact, itong mga ilang mga senador, siguro plunder na lang ikaso sa akin. Wag na yung anong tawag niyan? Graft pala. Graft na lang ang ikaso sa akin. Wag na yung plunder. Kasi yung plunder hindi pwedeng lagyan ng anong tawag niyan? Ng piyansa. Kaya graft na lang. Medyo magaanggaan. 90,000 labas na. Di ba? 90,000. Sino yun? Si Mr. Estrada. 90,000. Ngayon, ilang mga senador yan, 11 out of 13 in the majority. Yung plunder charges, isasampal kay Jinggoy Estrada. Meron na siyang kaso ngayon pero nakapagmulta ng 90,000, lesser offense. Si Joel Villanueva within the next, I guess, 1 week or 2 weeks. And then sa kasalukuyan ay may whole departure order na kay Rudent Marcoleta. And then sino pa ba yun? Defensor, Michael Defensor, dating congressman. Meron na ring notice, whole departure. And then, dalawa pang mga negosyante na mga donors ni Marcoleta to the tune of 75 million. Sabi nga ng ilang mga abogadong mga kaibigan natin, etong anumang pasikot-sikot ni Marcoleta na pinagbigyan ng COMELEC, gawa ng ang COMELEC chairman ay kasama niya sa kanilang relihiyon, ang Iglesia ni Cristo. Isa sa mga kinukonsidera ng mga nagmamasid na dahilan kung bakit ang COMELEC pinawalang sala si Marcoleta sa kanyang mga kinakaharap na kaso sa Commission on Elections. Pero sabi ng ilang mga kaibigan natin, mga abogado, sabi nila may sabit pa rin si Marcoleta. Ano man ang mga retorika na gamitin ito upang maiwasan na masangkot siya sa kaso, may sabit pa rin si Marcoleta because of the 75 million donations na tinanggap nito noong 2025 at hindi niya maipalulusot yung argumento niyang ibinigay sa Commission on Elections. At hindi lamang yan. Sabit din ang mga ito sa mga corruption sa silong ng mga batas na ipinapasa kaugnay ng mga anomalya ghost projects diyan sa Department of Public Works and Highways. Ilan lamang ito, Jinggoy Estrada, 2024 conviction for bribery. Pinawalang sala ng maupo si Rodrigo Duterte. November 2016, Joel Villanueva, iniutos na i-dismiss sa serbisyo dahilan sa pork barrel. Hinusgahan ito ni sino yung abogado roon? Pinawalang bisa ni Samuel Martires na isa rin sa mga nasa sangkot sa graft and corruption kaugnay ng mga ghost projects ng DPWH. Nakita ninyo ang clout ng dynastism? Joel Villanueva, flood control again is scandal. Jinggoy Estrada, flood control again is scandal. Ang mga ito'y nasangkot noong panahon sa mga PDAF cases. Ilalamang ito sa mga talamak na mga nasasangkot sa mga kaso ng ating mga magagaling, magigiting na mga mambabata sa Senado. Kaya kahit paulit-ulit nating sabihin, the sad state of Philippine Senate today, the most corrupt in its history. Merong basihan ng mga tao na ito na bumigkas ng mga masasakit na mga kataga laban sa mga senador natin.
Even the senators themselves, inaamin nila na sa panahon ng kahaba-habang kasaysayan ng Senado ng Pilipinas, ngayon lamang sila. Sabi ito ni Subiri, sabi ito ni Hontiveros, sa kahaba-haba ng panahon nilang manungkulan, ngayon lamang sila nakakita ng pagdusta ng taong bayan ng international media sa mukha ng Senado ng Pilipinas ngayon. Well, pakinggan natin sandali si Mr. Jesus Crispin Remulla, Ombudsman. Meron siyang gustong ihayag tungkol dito sa news conference na kanyang tinawag na may kaugnayan dito sa mga kasong nakabimbing sa kanyang tanggapan. Pakinggan natin sandali ang maiksi niyang pahayag. Marami pang ibang kaso. Hindi ko alam kung yung tatlo pa plunder ay pa-file namin. Hindi pa namin alam. Pero maraming Mabigat yan. flow kaming nakita. Non-available. I think at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po. Marcoleta. Marcoleta. Oh, tapos meron pang tatlo pa. Oh. 3, 4 pa. So, Wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan. Nakakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Magdarating tayo dyan. Alam mo, pag tinanong ako tungkol sa makukulong, hindi ko gustong magpakulong ng tao. Kaya lang wala tayong choice minsan, di ba? Pero kung merong way out, gamitin natin yung way out. Sinasabi ko yan. Yung restitution, bukas pa yan. Bukas pa yung restitution. Kasi ito lang, di ba? The cellphone analogy. Pag dinakawan ka ng cellphone, at tinawagan ka ng pulis. Sabi sa iyo, nahuli na namin yung nagnakaw. Ang hahanapin mo, cellphone mo. Pagdating mo sa presinto, di ba? Pag nakita mo yung telepono mo, gusto mo na umuwi. Ayaw mo na magdemanda. Ganun din naman tayo lahat eh. Tao lang tayo eh. Kaya sabi ko, restitution is always open. We can always talk about it and we can always agree if people are reasonable. Isoli yung dapat, isoli. I don't know if tama yung tally ko ng mga board, ng mga cases. May mga 9 ba? Would you confirm na mga around 9 senators that you're investigating? Probably Around. 9 to 10. Oh, Okay. Oh. Sir, for soundbite lang, kasi galing kami sa Ombudsman, may hearing to apply, Sandigan, to file for a PhDO. PhDO kay Senator Marcoleta. Why do you think that the Sandigan Bayan should issue a PhDO against I will not, him? I don't want to discuss it here. I think our lawyers have discussed it with the Sandigan Bayan. Okay, thank you, sir. Yan ho ang bahagi excerpt doon sa press conference kahapon ni Ombudsman Remulla. Kaugnayan nitong kaso na ito diyan sa Senado at iba pang mga allied cases na nabanggit doon sa conference o kaya press conference. Ang mga nabanggit doon si Escudero, si Marcoleta, Villanueva, Estrada. Oh, by the way, etong mga iba pang mga may kaso na ito, sabi nga ng isang press report, the evils of the Senate, ang mga demonyo sa Senado. Ang ilan sa mga nabanggit dito, Ronald Bato de la Rosa. Ngayon nawawala. May order for arrest. And then magkapatid na Mark at saka Camille Villar. Ito naman yung mga kaso nila sa Public Works bilang secretary. Kaagapay nito ang kanyang pinsan na konsehal ng Las Piñas, Carlo Aguilar. And then yung kanilang mga negosyo. Mga subdivisions at iba pa na may kaso sa ating sangay ng gobyerno. And then, of course, Villanueva, Jinggoy Estrada, si Loren Legarda. Si Loren Legarda ay nasa sa hot water ngayon at isa sa mga dahilan kung bakit siya ay tumalon papunta sa mayoriya upang bigyan ng proteksyon ang mga kasalaulaan na ginagawa ng kanyang anak na si Leandro Leviste. Na nahalungkat ang mga bilyong halaga ng pera na mga obligasyon na dapat nabayaran
mga obligasyon na dapat natuparin, subalit hindi natupad sa pagtakbo ng kanyang negosyo. Sabi nga ng isang nagmamasid, ang political career ni Loren Legarda is finished. Tapos na. Ang kanyang pagproteksyon sa kanyang anak na walang matibay na mga kadahilanan ang nagbunsod sa kanya na isantabi ang kabutihang asal at kupkupin ang puder ng mga dinastiya. And of course, alam na ninyo, Robin Hood Padilla, Christopher Bongo, pare-pareho mga senador, Marcoleta, ang mga ito ay nabibilang sa mga pusakal at pusikit. Pusakal at pusikit na mga bulag, pepe at bingi. Kahit lason ang ibusalsal sa mga labi nito, lulunukin kung yaan ay galing kay Sara Duterte. Yun ang description dito sa mga ito. Binabasa lamang natin itong mga nakikita natin dito sa mga commentaries, kolumnistas. Kaya maging ang mga paaralan, maging ang kanilang mga alma mater, ang kanilang mga eskwelahan, ang kanilang mga kasama sa profession, isinusuka ang mga ito. Dishonored and rejected. Saan ka nakakita mga senador na instead na sabitan ng medalya, parangalan, bigyan ng tropeo? Wala. Dahilan sa talamak at busalsal na kalagayan ngayon ng Senado. Kaya maging itong mga number one na mga apektado ritong mga tao na nabilang na sa mga bulag, pepe at mga bingi dahilan sa political dynastism ng kanilang pamilya, dishonored and rejected ng ating mga lipunan. Alan Peter Cayetano, for example. Etong si Alan at saka si Loren Legarda, kinundi na ito ng kanilang mga sariling grupo. Noon ay pinagpipitaganan sila, iniimbestigahan sa mga punsyon, pinararangalan, matatamis na mga katagaang binibitawan upang parangalan ng mga ito. Loren Legarda, Alan Peter Cayetano. Ngayon, kondemnasyon ang kanilang mga natatanggap. Sabi nga ng isang artikulo rito, the two senators, Loren Legarda and Alan Peter Cayetano, are condemned for their roles in the Senate leadership change, which is widely viewed as a move to undermine the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Cayetano has been elected as Senate President and Legarda as Senate President pro tempore. Second, the two are blasted. Kita mo yung kataga? Blasted. They are blasted for their participation in giving protective custody and facilitating the escape of Senator Ronald Bato de la Rosa. Blasted. Bakit may mga protectionism? Sabi ko na nga kanina, balikan natin. Political dynasty para manatili sa kapangyarihan. And then that goes with protectionism ng kanilang mga minion. Sa ilalim nito magtampisaw sila sa pusali ng korupsyon. No one will take notice. Tingnan na lamang ninyo itong Ateneo Law Class of 1997. Panawagan ito para buhayin muli ni Cayetano ang kanyang integridad. A call for integrity and observance of the rule of law by Ateneo Law Class of 1997 addressed to Alan Peter Cayetano. Matindi. Sabi rito, regrettably at the helm of this crisis is a member of the Ateneo Law Class of 1997. We therefore appeal to our brother mate, Senate President Alan Peter Cayetano,
to remember what we were taught in the Ateneo and to adhere to our oath as lawyers and officers of the court. Yan ay yung mga kasama niya, law graduate. Mga kasama niya nagtapos sa Ateneo Law, 1997. At hindi lamang yan, mismo mga kapatid niya sa hanabuhay, mga abogado. Ano ang panawagan nitong mga abogado kay Alan Peter Cayetano? Sabagat isinusuka ng mga ito ang ginawa ni Alan Peter Cayetano na sa kagahamanan nito sa pananatili sa pwesto, nagawa nitong imaniobra pati na ang inamin ni Robin Padilla na pumunta sila sa Forest Park. Silang 12. Tinawag sila ni Alan Peter Cayetano the day before. That was a Saturday or a Sunday bago nangibabaw ang ngayon ay majority senators ng Senado. The day before, sabi ni Robin Padilla, tinawag kami kasi kaming 12. Pumunta kami doon sa bahay ng isang kaibigan sa Forest Park. Nandoon si Senator Alan Peter Cayetano. Siya ang tumawag. 12 senador kami nandoon. Sabi ni Alan Peter, pag-uusapan natin ang ating majority, ang Senate presidency. Sabi ni Robin Padilla, Sir Alan, hindi tayo pwede, 12 lang tayo. Ay, may darating tayong isa. Kaya majority tayo. And truth to the pronouncement ni Alan Peter Cayetano, sinundo ni Alan Peter Cayetano si Bato de la Rosa sa kanyang pinagtataguan, and the rest was history. Yun ang nangyari sa 13. Kaya sabi nitong mga abogado, Ateneo lawyers, hindi ito yung mga kasama niyang classmates, ha? Hindi ito yung kanilang class of 1997. The Ateneo lawyers, lahat ng mga abogadong nagtapos sa Ateneo de Manila. Anong sabi nila laban dito kay Alan Peter Cayetano? The Senate has clearly gone beyond its powers, abrogated the powers reserved for the 2 other departments, and by doing so, disturbed the balance of their 3 co-equal branches of the government. Sampal ito kay Alan Peter Cayetano sa pagkagahaman niya sa kanyang pwesto bilang Senate President. A criminal offense of harboring a fugitive from justice dressed up with convoluted legal jargon to make it appear like the supposed tradition of protected custody. Mga pahayag ho yan ng ating Ateneo lawyers, lahat ng mga nagtapos ng pagkaabugasya sa Ateneo. Nagkaisang pumirma sa isang pahayag laban kay Alan Peter Cayetano. And then, University of the Philippines. The same. Nagbahayag sa kanilang manifesto ang mga samahan, organizations sa University of the Philippines, kasama na ang Samasa at saka nagkaisang tugon. Nagpahayag sila ng pagkasipayo ng kanilang pagkarimarim at pagsalungat sa mga nagaganap sa Senado ngayon. And of course, si Legarda, alam na natin, nabasa natin sa pahayagan. Dati pinagpipitaganan. Maski ako na naandyan sa media, sa mga nakalipas na panahon wala tayong masabi labang kay Loren Legarda. But now, dahilan sa kanyang proteksyon sa kanyang anak at sa kanyang mga sariling mga negatibong nagawa, the Student Council of Assumption College, San Lorenzo,
na kung saan nagtapos ng kanyang elementary at high school si Loren Legarda, nagpalabas din sila, Assumption Alumni Association. Nagpalabas sila ng manifesto, ng pahayag laban sa ginawang aksyon ngayon ni Loren Legarda. In fact, hindi lamang nagbigay ng pahayag, kundi inalis nila ang litratong malaki ni Loren Legarda, ang frame na nakahilera sa halls ng mga pinagpipitaga ng mga babae. Eskwela, nagtapos sa Assumption College. Tinanggal ang kanyang litrato roong malaki. Even the Broadcasters Association of the Philippines, nagpahayag din sila, UP Broadcast Association. Nagpahayag din sila ng pagkasiphayo, pagkadismaya. Sabi nila rito, standing in contradiction with the principles of accountability, public service, and democratic responsibility that UP students are taught to uphold. Wala niyan kay Loren Legarda. Even mga artists nagpahayag ng kanilang pagkasuklam sa ginawa ni Loren Legarda, na sumama sa grupo ng mga, anong tawag nun? Anong sabi nila? Mga grupo ng mga mediocre, grupo ng mga corrupt, grupo ng mga un-Filipino dynastic politicians. The root cause of poverty in the country today. Masaklap, di ba? Masakit. Kung ikaw ang nasa katatayuan nitong mga ito, makakaharap ka pa kaya sa mga elektorado mo? Lahat ng ito, mga kababayan ko, ginawa nitong grupo na ito ng mga mediocre, ginawa ng mga grupo na ito ng mga corrupt, ginawa ng mga grupo na ito ng mga un-Filipino dynastic politicians. Mga adjective ito na sinulat sa mga international newspapers against our senators. Ang conclusion nila is only one. Lahat ng mga ito na naging bulag, mga pipi at mga bingi is for only one reason. At yan ay ang kontrol ng pro-Duterte group or dynasties diyan sa Senado. The control, the only reason is to control the Senate dahilan sa Sara Duterte impeachment. Yun lamang, wala nang iba. Yun ang punot dulo ng lahat ng ito ng kapagkapariwara ng Senado sa kasalukuyan. If Sara impeachment fails, sabi nitong mga analysts, sabagat sa pagkabulag, pagiging pipi at mga benge ng 13 mga senador na ito, it is hard to conclude. Yung sinabi ni Jinky Luistro na they are hoping na manalo sa impeachment case. Sa akin, malungkot ang aking kaloobang sabihin, kung hindi magbabago at walang miracle, walang kababalaghan na maganap sa Senado, mananatiling mananagumpay ang mga bulag, pipi at mga binge. Money talks, maybe. Ang impeachment sa Senado ay magiging soapbox opera. Isang drama na masaklap ang ending. Ngayon, kinausap natin ng ilang mga magagaling sa legal mind sa pangamba natin na matalo ang impeachment sa Senado, which is a very, very distinct reality. Ano ang pwede natin gawin? Unang-una, meron tayong alternatibo na
panukala ito, by the way, hindi aking galing ang mga panukala na ito. These are opinions by legal minds. Number one, alternatibo is legal action na mga naniniwala na may kasalanan, may matibay na ebidensya labang kay Sara Duterte. At ito ay ang pagsangat ng kaso, pagpatibay ng kaso na kinakaharap ni Sara Duterte diyan sa International Criminal Court. Sabi rito ng ilang mga legal luminaries natin, merong opportunity ang ating civil society at political organization sa bansa na humingi ng not necessarily mali ang terminal na humingi, kundi pagtibayin ang kaso na meron ng pangalan si Sara Duterte sa International Criminal Court. Kailangan lamang ipadala roon ang mga dokumentong nakalap ng Kongreso. Pagtibayin ang dati ng existent na kaso ni Sara Duterte diyan sa International Criminal Court. Upang sa ganon ay mapasimula ng isa pang anggulo na maaring buhayin na kaso labang kay Sara Duterte sa International Criminal Court. Ikalawa, kasuhan sa magitan ng mga ebidensyang tangan-tangan ngayon ng Kongreso. Kasuhan ng plunder and graft si Sara Duterte sa Philippine courts. In fact, may mga file ang ombudsman ngayon na mga nangyari sa Kongreso sa mga hearings na ginawa. All the congressmen and the public can do is to augment, supplant, anuman ang mga ebidensya, palakasin, graft, plunder, or corruption labang kay Sara Duterte sa mga korte politika, aming korte ng bansa. And finally, salamat sa ating Catholic movement, sa ating bishops, anong tawag niyan? Philippine Bishops Conference. No. Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Pag-igtingin, palawakin, at lalong pagtibayin ang kampanya nito laban sa graft and corruption. Hingi ng tulong at sundin at suportahan ang kampanya ng simbahan laban sa dynastism, laban sa corruption, laban sa mga protectionism na tatlong itong pinagkaugpong-ugpong upang manatili sa pwesto ang mga ganid na mga politiko diyan sa bansa. Yan ang ating insights, mga kapitbahay. Yan ang ating paksa, Views in the News Today. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. So, matanong natin, is it true that there is a sad state of Philippine Senate today? Is it true that our Senate today is the most corrupt in its history? Is it true that 11 of 13 in the majority group of our Senate today have cases in court or charged or convicted? Insights sa ating Fun Saturday Live today. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Dito lamang yan sa ating FSL, mga kapitbahay. Fun Saturday Live. Saturday Live. At kagapay po lagi ang inyong abanglingkod, paglilingkod sa bayang Pilipino. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito nakaalalay ang ating puso, ang ating damdamin, ang ating kaisipan. Puso ko sa bayan ko. Sabagat dito ang tinig ninyo, ang tinig ng mga Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino.
Kaya natin pinaiigting ang ating pakikipagtalamitan sa ating taong bayan. Ugnayan, pakinggan! Nais nating patingkarin ang ating paglilingkod, public service. Public service. Parang inappropriate ang analogy ni Rimulya, cellphone ninakaw, nahuli ang nagnakaw, ibalik. You're right, pare ko eh.